Motivational.activity. Okay, are you ready? Yes, ma'am. Okay, let's play. 4 things, 1 word. English. Ito po yung picture. Tapos, meron tayo mga keyword, two words. Two words siya. Isusubmit ko ang kada picture. Public school. Let's go! Teachers. Let's see. Correct. Next. May 1 point ka na. 1 point. Sige, 1 point. Lois. Salary! Let's see. Yes. Basta sa kwento, mag-impato lang mo tapos. Sa kanan ng pera. Next. Organization! Iyo. Tama. Organization. Next. Academic. Sino ang may sagot? Academic. Academic. Let's see. Anemic! Next. Oy, madali mo lang yan. Last Oy, madali mo lang yan. Last ako. Ay, ikaw ka. Ako, pwede ka. Ay, ka. Ang teacher. Ayan, marami mga carding. Yeah. Let's see. And then, drink over. Public school! Before we start, ang reporters list ako and Square Logic. And since mahaba ito, we have 35 section. Mag-ano kami, bale sa akin yung 1 to 17. 18 to 35 sa kanan. So ako muna ang bida na yun. Sige, yung may Square Logic. Bye. Thank you for your listening. I hope na enjoy na. Bakit? Nakayos ba ang lahat? Wala ba? Mahaba ito. Mahaba ito guys. Mahirap kasi siya mahirap siya i-shortcut. Kasi, Mga section dito. section kasi siya. So, ma-start na. We have here Republic Act number 4670, the Magna Carta for public pictures. We have, we have 7 categories. First, declaration of policy, recruitment and career, hours of work and remuneration, health measures and injury benefits, leave and retirement benefits, teachers organization, and last, administration and enforcement. Class, when you hear Magna Carta for public teachers, doon sa 7 categories na na-mention ko, ano yung pumapasok sa isip? Doon lang kayo kuha ng idea. Sige. Seven na because. Hindi. Ang question ko is, kapag narinig mo yung Magna Carta for public teachers, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Okay. Declaration of policy. Ayan, yan yung Section 1, declaration of policy. Okay. yan yung mga nilalaman ng karapatan ng bawat isa. Diba? Siguro naman yun yung nilalaman ng yung territorio ng karapatan. Okay. Ano pa? Any other idea? Jenny? No idea? Okay, sige. Ang Magna Carta is yung kumbaga itong inisip ang kapakanan ng mga teacher or yung kapakanan saka itong mga dapat na mapadala sa tingin ng mga videos. Okay. So, our topic talks all about Magna Carta for public teachers. Yung Magna Carta is Philippine law that outlines the rights, benefits, and responsibilities of school teachers. Kumbaga, ang tinutukoy ng Magna Carta is yung mga karapatan ng mga sa public teacher lang, hindi involved dito yung private. So, lahat ng pag-usapan natin ng mga section, it's all about public teachers. First, sa first category is declaration of policy or coverage. Please read Mr. Brilliant. Ha? Alin? Section was. Section 1, Declarations of Funds. This section establishes the policy of the Magna Carta for public school teachers. Its goal is to improve the social and
teachers in the Philippines. This includes better living and work conditions, enhanced career prospects, and attracting and retaining qualified individuals in the teaching professions. The act yeah, Sa signal I lang. recognize that advancement in education depending on the quality and skills of teachers and that education is a crucial factor in nation's economic growth. Okay, dito naman sa declaration of policy, it talks about yung professional development ng isang public school teacher. Ito na yung, dito nakapasok yung pagkakalit ng mga professional teachers natin sa mga seminar. Pagka naging ano tayo, pagka naging public school teacher, lagi may mga offer na mga seminar na kailangan talaga natin i-take. Hindi lang siya kapali, kagaya ng kagaya na pinag-usapan natin para mag-ramp up, kundi kailangan talaga yung mga teacher na magsama sa public. Sa ano naman kasi, even sa private, may mga seminar, pero iba yung seminar na inaatenda nila kaysa sa mga seminar na inaatenda ng mga public school teachers. And then, next, section 2. This section defines the term teacher as used within the Magna Carta for public teachers. It encompasses all individuals engaged in classroom teaching at any educational level, including full-time instructors, guidance counselors, school librarians, and those involved in supervisory or administrative roles in school, colleges, and university. However, it specifically includes school nurses, physicians, dentists, and other non-teaching school employees. Sa ninyo, ano ang tinutukoy dito sa defines the teacher used as Magna Carta for teachers? Ano yung ibig sabihin dito? Anyone? Dito daw, pinag-uusapan, yung, alam mo ba bakit na to? Ang involved lang dito sa Magna Carta na to is yung mga teacher. Kasama na dito, lahat ng nabanggit sa loob ng parenthesis, ito yung mga kasali dito sa, ano na to, sa codes na to, or sa section na to. Yung, kasi diba sa school, school nurses, ito naman nasa labas, hindi sila involved dito. May iba ding rules sa kanila. Itong rules di Magna Carta, para lang namin sa teacher, pero hindi lang teacher. Kasama na yung mga instructor at librarian, even yung administrative officers or staffs. Number 3, please read. Please read ang memo. Section 3. Recruitment and qualification. This section outlines the recruitment policy for public school teachers in the Philippines. It details the maximum and minimum educational teachers in the kindergarten and elementary grades, bachelor's degree in elementary education. Okay. Sabi lang dito ni Ms. Villanueva, nabanggit dito na for teachers in kindergarten and elementary grades, kailangan daw mag-undergo ng 4-year degree course, which is the BSEd para sa elementary and kindergarten. So, dito naman, kahit pala magtuturo ka lang sa kinder and sa elementary, kailangan degree holder ka pa rin. Pero, ang kinitay mo naman is yung BSEd lang, which is the Bachelor of... Okay. And then, we also have yung letter 8, it talks about yung matutulong lang ng kindergarten and elementary grades, kailangan mag-take ng 4-year course na bachelor degree. We also have letter B, this is Miss Bukeo. For teachers at the secondary school, bachelor degree in education that equivalent with a major and a minor, or a bachelor degree in arts or science with at least 18 professional units in education. For teachers secondary education, 2 years technical courses, bachelor's degrees in the field of specialization with at least 18 professional units in education. Okay. Sabi na sa ni Mr. Bukeo, dapat bang nagturo ka yung mga kung gusto mong magturo sa secondary which is the high school, kailangan din mag-take ng 4 years course which nag-take ng minors and major subject and kailangan 18 units pataas. Ibig sabihin, si A at si B, kailangan para sila na mag-take ng bachelor degree. Pero mas ang difference lang is May major siya sa kamay. yes, ang difference ni B kay A, may minor and ano na siya, major subjects. Letter C, at may major lang sa ito. Oo, doon ang kasi, wala siyang minor, wala siyang kumbaga. Basta nakakaaral na siya. Lahat pinag-aaralan. Dito naman, sa kay letter B, for secondary, may minor subject na major subject na. Parang katulad dito sa atin, sa BTL, di ba? Meron tayong mga minor subject and meron tayong major subject. Kasi secondary na kasi tayo. Okay? Yes. Doon na talaga nakakaroon ng minor at major subject. Letter C, please read Miss Boy. Basta na niya. Diretso ko na, okay. Letter C, sino ang
maging ano, master na hindi mababa sa 18 units. Kumbaga, hindi ka sa college, magtukto kasi hindi master na ng nato. Pero ay manukok na dyan daw sa mga 2 years. At ay gagawin mga 2 years technical courses. Para manukok pa din sa college. Yes. Ang pinakamatay ng Kumbaga sa- Okay. Sa letter C, from the word itself, secondary vocational and 2 years technical courses. Ibig sabihin, si A, elementary, si B, high school, secondary high school. Si C naman, mga professor siya sa vocational. Dipili siya din sa buko. Oo. Ngayon, ang tinitake naman ni letter C is bachelor degree na related naman doon sa gusto niyang ituro. For example, halimbawa ako gusto ko mag-teacher sa culinary. Siyempre, kailangan din, may required degree din sa kanyang pag-ituro ako ng culinary. Ang kukunin ko, siyempre, is bachelor's degree in culinary arts, hospitality management. Ang professional education units naman, na kailangan ko pati is 18 units din, pataas. Ang covering, ano ito is pwede kang mag-methods. Na kukunin ko, curriculum development, classroom management, and other pedagogical skills. Yung pang-adult na siya. Si letter C naman, mag-take siya ng courses na 4 years, pero after nun, kailangan niya pang kumuha ng another degree or mag-method siya. Pag like nag-take ka ng 4-year course ng for secondary, hindi ka pa pwede mag-turo sa vocational. Kailangan mag-take ka pa ng methods para doon sa desired mo na gusto mong ituro. Like, for example, pwede mag sa kagayangan ng YesMao. Pwede yun. Pwede mag-take ka naman nun ng courses na pang SMAO. Meron din yung sa electrician ng ref and aircon. Iba din yun. And then next, for letter B, for teachers of courses on the college level, other than vocational, master's degree with a specific area of specialization. Okay, may idea? Sa idea? Sa letter D. Pero yun, sa mga, pag sinabi sa pagmatuto ka talaga sa college talaga, ito ka dapat inabuda ng master degree with a specific area of specialization. So, di ka pwede magtuto sa college na may pa talaga rin master degree kasi di siya required. Kung ano sa elementary, sa secondary, dali mo magiging pagtrabaho ka ng master degree kung di ka matuto sa high school, alam mo na ano, position. Okay, tama. So, si A sa elementary, si B sa high school, si C sa vocational teacher, and lastly, si letter D naman para sa mga college professor. Kapag ang target mo is magturo ka sa college, since yung college is mahal ang sahod, kailangan mo mag-take ng master's degree. Halimbawa na may specific specialization. For example, halimbawa gusto mo magturo ng biology sa isang university. Kailangan mo mag-take ng master's degree in biology. Ang pagkaan nito is botany,
pwedeng i-take ng mga gustong mag-teacher na may leading units na. Halimbawa, ano ka? Pero ano pa, sila yung pumananti yan, pag sinabi sa sila sa ano ba, pag pa sa amin, nagpika mag-teacher sa mga ibang trabaho, makakalaw na ulos. Yes. Halimbawa sa mga pumananti. Kasi, ito kasi, mahirap kayo pasa. Yes. Yung civil service eligibility, mahirap siyang ma-acquire. Ang kagandaan lang dito is kahit hindi ka natapos ng 4-year course, pwede kang mag-take dito. Unless, mahirap ka, sa required to. Pero kagandaan, ano lang to, mura lang to, compare sa, yung exam sa pagka-teacher talaga, sa NEP examination. Nagpakasya naman ka ng test, pero yung exam niya talaga, yung exam niya mahirap. Nag-ano ka dyan, nag-teacher si Ambi, nag-teacher sa Mita, pag mo ka nakakalit na, kasi ito mag-apply, pinakali ka na magiging source mo na Yes. alaw na to. Ito yung magiging, Ng government. ito yung magiging stepping stone mo once na-applicant ka. Kaya, in case man, if ever na isa sa atin or meron dito sa klase natin na ayaw na magpatuloy, pero kasi labas na tayo may units, may pako na tayo mag-exam dito. Kung gusto natin. Tapos, kapag kasama ka dito, if I'm not mistaken, pwede kang mag-apply sa aspiration. Pwede ka, yun naman, pwede ka apply ng vocational teacher, may hihingin na din sa'yo ang mga documents na kailangan mong i-comply, makapasok ka. Ang kagandaan, hindi ka nag-take ng 4-year course. Nagsasabay sa civil service. Kasi nag-review din yan. Okay, Miss William, pwede ba? Naganap mo kung ano yung civil service, eligibility. Okay, what is civil service? Ang civil service eligibility daw po, yung pwede ka pong kumuha ng ibang course pagka-take mo din po yun. Which is, ang civil service ay exam. Ano yan, yung isang yan, para pinipili sa yun. Parang isang yan sa And ang section na to, section number Three. 3. Yung section number 3, it talks about yung mga qualification. Pinag-uusapan dito yung mga qualification kung qualified ka as elementary teacher, secondary, vocational, or college teacher. Section number 3 yun. Requirement. Okay, next section number 4. Please read Mr. Morante. Yes, ma'am. Please read section number 4. Section 4. Probationary review. This section addresses the probationary review for newly appointed or teachers when recruitment takes place. All applicants receive their scores and are based on examinations and vocational evaluation. A probationary review is generally imposed before regular appointment, unless the teacher already possesses the necessary civil service eligibility. However, exceptions may be made due to service agency activities. Okay, ano next sinasabi dito, Mr. Brillante? Section number 4, probationary period. Yan yung ano, yung parang yun ay yung mga regular parang gano'n. Ayan, Dalia. Pag sinabi dyan sa sabi na sila nga yung appointed teachers dati, assessment ko sa mga nararamit lugar dyan. Pag sinasabi, sa walang kasali dyan, sa mga, sa mga yun, iba pang 3 years na, halimbawa, day kami ni mamili kung ano mapili ka lang sa wala sa defect, lumagkano sa rin. Tapos pag after 2 years, pili ka ng kung saan mga kasali, ganun lang. Yes, ayan, Dalia. Okay, si probationary period, yun yung nabanggit ko din kanina na dito, sa probationary period, dito may prove na qualified ka na sa teacher. Hindi ka pa regular teacher, probi ka pa lang na tinatawag. Sumasahod ka ng para sa sahod nila, pero wala kang assurance na kung saan ka natuturo is doon ka na talaga. Kasi probi ka pa lang, under observation ka pa kung okay lang talaga as teacher. Hindi na lang kada dito, hindi na regular not unless may mga other issues dito. Section number 5, Miss Loy, please read po.
leave. Kaya ako dyan ang hazard pay. Dumayo Ayun, sa hazard doon na yung papasok yung hazard pay. Pero, kumbaga, si DepEd mismo. Pero, isasabay pa yun sa sahod mo. Kaya kumbaga, hindi mo siya advance na makukuha. 3 months. O, diba? 3 months, ibig sabihin, kung ikaw ba, on the spot ngayon, pinalipat ka, sinabihan ka kayo bukas, nilipat ka na, ikaw prepare. Kasi yung bibigay sa'yo hazard, matagal ba? 3 months ba? Yun yung isa sa magiging hazard mo dito. Kaya, pwede ka ano, may rights ka. Nasa Article 2, Section 6 siya. Okay, Section number 7. Miss Anastasia, is it po? Section 7. Hold the professional conduct for teachers. Within 6 months of the Act's approval, the Secretary of Education will create a code of professional conduct for public school teachers. Each teacher will receive a copy of this code. If providing a copy to every teacher is financially impossible, at least 3 copies will be available at each school for teachers to use. Dito naman, sa Section 7, sinasabi dito na etong lahat ng ano, once pa nila maging public school teacher ka, etong wag na karta ng copy, meron ka. Po-provide na mismo ni DepEd ng copy, ibibigay sa'yo. Para at least, meron kang copy para maging basis dito sa ano to, sa Magna Carta. Lahat dito ng information, dito mo makukuha sa ano na to, sa file na ibibigay sa'yo ng copy. Ito din yung magiging clear guidelines mo as a professional public school teacher. Guidelines. Section 7. Okay? Ito pa lang. Mahaba ito. Section number 8, please read. Please read and back. Section number 6. Section 8. Safeguards and disciplinary procedure. Teachers have the right to equitable safeguards during disciplinary proceedings. This includes being informed in writing of the charge, full access to evidence, representation by a chosen individual, adequate time to prepare a defense, the right to appeal to designated authorities, and no publicity is allowed during the disciplinary process. Okay na. Dito naman, ang pinag-uusapan natin sa Section 7 is once na ano ka, public school teacher ka, tapos binigyan ka ng disciplinary action, pwede kang dito pinag-uusapan yung process ng fair and protection. Kumbaga, ito, sinasabi dito na kailangan lahat ng ibibigay sa'yo or ibabato sa'yo, merong ebidensya. And then, hindi siya pwedeng hindi ibibigay sa'yo or hindi ipapakita sa'yo. Yun ang pinag-uusapan sa Section number 8. Ano yun ang ito kanina? Na almost the same ito. Section number 8. Basta nabanggit ko na ito kanina, may almost the same siya. Pero dito, ang pinag-uusapan dito is once na magagawa ka ng disciplinary action, kailangan maging ano sila, dumaan sa tamang proseso. Dumaan sa tamang proseso and fair siya. Patas na ano. Bago na rin sa disciplinary action, dapat dumaan sa tamang procedure. Yes. Para yun tayo kasi yung disciplinary action na yun, totally ano na talaga yung disciplinary. Yes. Tapos, nabanggit dito sa last part, no publicity is allowed during disciplinary action. Halimbawa, for example, halimbawa yung halimbawa na lang na ang issue is si Miss Bukeo daw, ibig sabihin hindi pa sure, is nakita daw na may relasyon. Estudyante, pero wala pa namang, kumbaga, wala pang full evidence. Yes. Tapos, sabihin na natin dito sa sabihin na natin dito kanya, dito sa section na to, ang nakakagawa na kasalanan ni Miss Abby, nakipag-make love siya sa estudyante niya na boyfriend niya sa loob mismo ng premises ng school. But then, under ano pa siya? Under sa process, on process pa siya. Okay. In your own understanding, no discrimination. Diba? Any idea? Thoughts? Share nila. Section number 10. Hindi ka pwedeng mag-discriminate sa mga teacher na may kang valid na rason o may karapatan na terminate sa mga teacher kung may valid na rason. Ito yung isa sa tanggapan ng mga teacher na gumagawa ng kasi hindi ka pwedeng basta-basta tanggalin sa trabaho na wala silang business. Okay. That would be all. Section 1 to Section 17. Now, si Kuya Roger naman ang magtatakil ng Section 18 to 35. Okay. The floor is yours. Yeah. Thank you. Our support and implementation. Section 18, cost of living allowance. Cost of living allowance determined annually are paid to keep fees with inflation. These allowance are legal binding. Kumbaga, hindi lang sa Section 18, may kuhan, may pagtaas ng allowance
ngunyan, mahalagang mga pag-aaral niya, may kuha na yung dagdagan ng allowance ang teacher. Special hardship allowance. Teachers facing hardship in commutes, hazardous work to make parang ibang babawas pa kung si tutulan, tamang bayad naman sa teacher work ka, hindi tamang bayad sa imo, dahil siya pinikawasan naman. Sa diyan, violation yan. Class dismiss.